Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ang isi-share ko po ngayon ay makikita sa Book of Genesis. Genesis chapter 32 verses 1 to 4. Ito po ang nakasaad. Nagpatuloy si Jacob sa paglalakbay at sinalubong siya ng mga anghel ng Diyos. Kaya't sinabi niya, ito ang hukbo ng Diyos, kaya tinawag niyang Mahanaim ang lugar na iyon. Nagpadala siya ng masugo sa kapatid niyang si Esau sa lupain ng Seir, sa lupain ng Edom. Ganito ang kanyang ipinasabi, ako si Jacob na abang lingkod mo. Matagal na akong naninirahan sa Tiyo Laban at ngayon lamang ako uuwi. Ilang po, maraming salamat. Purihin ang Diyos. God bless. Magandang araw po sa lahat. Ang babasahin ko po ay makikita sa Genesis 32 verse 5 to 6. Marami akong mga baka, asno, tupa, kambing at mga alipin. Pinauna ko ang mga sugong ito upang ipakiusap sa iyo na magkasundo na tayo. Pagbalik ng mga sugo, sinabi nila, nakausap po namin si Esau at ngayon po'y nasa daan na siya at may kasamang 400 lalaki upang salubungin kayo. Yun lamang po. Purihin ng Diyos. Magandang gabi po sa lahat. Ang babasahin ko po ngayon ay makikita sa Genesis chapter 32 verse 7 to 8. Natakot si Jacob at lubhang nabahala, kaya't pinagdalawan niyang pangkat ang kanyang mga tauhan pati mga hayop, upang kung salakayin sila ni Esau, ang isang pangkat ay makakatakas. Palang araw po sa ating lahat. Ako po muna mag-share para kay Brother Edwin. Ang share ko po ngayon ay nagmula sa aklat ng Genesis chapter 32 verse 9 to 10. Sinasabi po dito, at nanalangin si Jacob, Diyos ni Abraham at ni Isaac, tulungan po ninyo ako. Sinabi po ninyo ako'y bumalik sa aming lupain at mga kamag-anak, at hindi niyo po ako pababayaan. 10. Hindi po ako karapat-dapat sa lahat ng kagandahang loob ninyo sa akin. Nang tumimid po ako sa Jordan, wala akong dala kundi tungkod. Ngunit ngayon sa aking pagbalik, 2 pangkat na ang aking kasama. Amen po sa pagkakabasa ng banal na salita. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang share ko po ngayon ay Genesis chapter 32 verse 11 to 12. Iligtas ninyo ako sa kamay ng aking kapatid na si Esau. Nangangamba po ako sa pagkikita namin patayin niya kami, pati mga babae at mga bata. Nangako po kayong hindi ninyo ako pababayaan. Sinabi ninyo pararamihin ninyo ang aking lahi, sindami ng mga buhangin sa dagat. Amen. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ako po ay may-share lang po ako ng Genesis chapter 32 verse 13 to 15. Kinabukasan, si Jacob ay naghanda ng regalo para kay Esau. Pumili siya ng 20 barako at 200 inahing kambing, 200 inahing tupa at 20 barako, 30 katasang kamilyo na may mga anak, 40 inahing baka at 10 toro at 20 inahing asno at 10 lalaking asno. Amen. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Akin po share muli ang Genesis chapter 32 verses 16 to 18. Sinasabi dito, bawat kawan ay pinagkatiwala niya sa isang alipin. Sinabi niya sa kanila, mauna kayo sa akin. Ngunit huwag kayong magsabay-sabay. Lagyan ninyo ng pagitan ng bawat kawan.
17, sinabi niya sa naunang alipin, "Kung makasalubong mo ang aking kapatid at tanungin ka sino ang iyong Panginoon, saan ka pupunta, kaninong mga hayop ito?" 18, sabihin mong ito po'y galing sa iyong lingkod na si Jacob. Regalo po niya ito sa Panginoon niyang si Esu. Sabihin mo ring kasunod niyo na ako. Amen po sa pagkakabasa ng banal na salita. God bless! Good morning po. Share ko po ngayon ay Genesis chapter 32 verse 19 to 21. At iniutos din sa ikalawa at sa ikatlo at sa lahat ng mga sumusunod sa mga kawan na sinasabi, sa ganitong paraan sasalitain nyo kay Isayo pagkasumpong ninyo sa kanya, at sasabihin ninyo, saka narito ang inyong lingkod na si Jacob na nasa hulihan namin, sapagkat kanyang sinabi, paglulubagin ko ang kanyang galit sa pamamagitan ng kaloob na sumasaunahan ko, at pagkatapos ay makikita ko ang kanyang mukha, marahil ay tatanggapin niya ako. Gayon, isinaunahan niya ang mga kaloob, at siya'y natira ng gabing iyon sa pulutong. Amen. Genesis chapter 32 verse 22 to 23. At siya'y bumangon ng gabing iyon at sinama niya ang kanyang dalawang asawa at ang kanyang dalawang alilang babae at kanyang 11 anak at tumawid sa tawiran ng Habok. At sila'y kaniyang isinama at tinawid sa batis ang kaniyang tinawid ang kanyang tumatangkilik. Amen. Magandang gabi po. Ngayon babasahin ko po Genesis chapter 32 verse 24 to 25. At naiwang mag-isa si Jacob at nakipagbuno ang isang lalaki sa kanya hanggang sa magbukang liwayway. At nang makita nitong siya ay hindi magnaig sa kanya ay hinipo ang kasukasuan ng kita niya, at ang kasukasuan ni Jacob ay sinaktan samantalang nakikipagbuno sa kanya. Amen. Genesis chapter 32 verse 26 to 27. At sinabi, bitawan mo ako sapagkat nagpupukawang ilawayway na. At kaniya ang sinabi, hindi kita bibitawan agan hindi mo ako mabasasan. At sinabi niya sa kaniya, ano ang pangalan mo? At kaniya ang sinabi, Jacob. Amen. Yerobon, anyong kasayo, na imbagal daw tayo. Genesis chapter 32 verse 28 to 29. At sinabi niya, hindi na tatawagin Jacob ang iyong pangalan, kundi Israel, sapagkat ikaw ay pinagbunyagi ng Diyos, at sa mga tao na ikaw ay nanaig. 29. At siya'y tinanong ni Jacob at sinabing, pinamamanhik ko ang iyong sabihin mo sa akin ang iyong pangalan. At kanyang sinabi, bakit nagtatanong ka sa aking pangalan? At siya'y binasbasan doon. Amen. Mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Ang ibabahagi ko pong verse sa gabi ito ay sa Genesis chapter 32 verses 30 to 32 na sinasabi, pinangalanan ni Jacob ang lugar na iyon na Peniel dahil sinabi niya, nakita ko ang mukha ng Diyos pero buhay pa rin ako. 31, sumisikat na ang araw nang umalis si Jacob sa Peniel.
nagpipilay-pilay siya dahil nalinsad ang buto niya sa balakang. 32, ito ang dahilan kung bakit hanggang ngayon ang mga Israelita ay hindi kumakain ng litid sa magkatapat na buto sa balakang ng hayop, sapagkat sa bahaging iyon, pinisil ng Diyos si Jacob. Amen. So, purihin po natin ang ating Panginoon. Magandang gabi po. Magandang pagpapalang umaga po sa ating lahat. At nasa Genesis chapter 32 na po tayo. At ang aking babasahin ay para po kay Boyes sa Genesis chapter 32 verse 1 to 12. Sabi ito, nagpatuloy humanda si Jacob na salubungin si Esau. Nagpatuloy si Jacob sa paglalakbay at sinalubong siya ng mga anghel ng Diyos, kaya't sinabi niya, itong hukbo ng Diyos, kaya tinawag niyang Mahanaim. Ang lugar na iyon, kapatid niya si Esau sa lupain ng Seir, sa lupain ng Edom. Ganito ang kanyang ipinasabi, ako si Jacob na abang lingkod mo. Matagal akong nanirahan sa Tiyo Laban at ngayon lamang ako uuwi. Marami akong mga baka, asno, tupa, kambing at mga alipin. Pinauuna ko ang mga sugong ito upang ipakiusap sa iyo na magkasundo na tayo. Pagbalik ng mga sugo, sinabi nila, nakausap po namin si Esau at ngayon po'y nasa daan na siya at may kasamang 400 lalaki upang salubungin kayo. Natakot si Jacob at lubhang nabahala. Kaya pinagdalawa niyang pangkat ang kanyang mga tauhan pati mga hayop upang kung salakayin sila ni Esau ang isang pangkat ay makakatakas. At nanalangin si Jacob sa Diyos ni Abraham at ni Isaac, tulungan po ninyo ako, sinabi po ninyo ako'y bumalik sa aming lupain at mga kamag-anak at hindi ninyo ako pababayaan. Last verse, hindi po ako karapat-dapat sa lahat ng kagandahang loob ninyo sa akin. Nang tumawid po ako sa Jordan, wala akong dala kundi tungkod. Ngunit ngayon, sa aking pagbabalik, dalawang pangkat na ang aking kasama. Amen. Purihin ang Diyos sa pagbabasa ng kanyang salita. God bless po. Pagpapalang mga gabi sa ating lahat at ako po'y babasa sa verse 22 hanggang 32 po. Ang sabi rito, ito po yung pagbuno si Jacob sa Peniel. Ang gabi ring iyon, gumising si Jacob at itinawid sa ilog Jabok ang dalawa niyang asawa, 11 anak at 2 asawang lingkod. Pagkatapos na maitawid ang lahat niyang ari-arian, naiiwang mag-isa si Jacob. Doon nakipagbuno sa kanya isang lalaki hanggang sa pagbubukang liwayway. Nang maramdaman ng lalaki na hindi niya madadaig si Jacob, hinampas niya ito sa balakang at ang buto nito'y nalinsag. Sinabi ng lalaki, bitiwan mo na ako at magbubukang liwayway na. Hindi kita bibitawan hanggat hindi mo ako binabasbasan, wika ni Jacob. Tinanong ng lalaki kung sino siya at sinabi niyang siya si Jacob. Sinabi sa kanya na lalaki mula ngayon Israel nang itatawag sa iyo at hindi na Jacob, sapagkat nakipagbuno ka sa Diyos at sa mga tao. At ikaw ay nagtagumpay. Ano namang pangalan ninyo? Tanong ni Jacob. Bakit gusto mo pang malaman? Sagot naman ng lalaki at binasbasan niya si Jacob. Sinabi ni Jacob, nakita ko ang mukha ng Diyos, gayon may buhay pa rin ako. At tinawag niyang Peniel ang lugar na iyon. Sumisikat na ang araw nang umalis siya roon at papilay-pilay na lumakad. Iyon ang dahilan kung bakit hanggang ngayon hindi kinakain ng mga Israelita ang litid ng pigi ng hayop, sapagkat iyon ang bahaging napilay kay Jacob. Purihin ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita. God bless po. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Para po sa ating devotion, gusto ko pong ibahagi sa inyo ang Genesis chapter 32 verses 13 to 21. So dito po ay makikita na po sa chapter na ito na si Jacob po ay sumunod sa pinag-uutos po sa kanya ng Panginoon na siya ay bumalik na sa lupang kanyang pinanggalingan. Bagamat siya ay may takot dahil after 20 years
magkikita muli sila ng kanyang kapatid na si Esau, sumunod pa rin po siya sa Panginoon dahil nagtitiwala siya at naniniwala siya na siya ay poprotektahan, siya ay gagabayan, at siya ay sasamahan ng ating Panginoong Diyos. So, dito po sa verse na ito, ay makikita natin na naghanda si Jacob ng maraming regalo para sa kanyang kapatid bilang peace offering po. Siguro at saka yung pakikipag-reconcile niya. Gusto niya na after 20 years parang babawi siya sa kasalanang nagawa niya, yung kanyang panloloko sa kanyang kapatid na doon sa birthright, tsaka yung blessing na naagaw po niya. So dito ay naghanda siya ng maganda at madaming regalo, mga puro may value. Talagang siniguro niya na talagang kapakipakinabang to at talaga namang dadami. Iba-ibang klaseng hayop na sa bawat babae meron ding lalaki para kapag ito po ay nagtalik, ito po ay dadami talaga. So dito ay binilinan niya rin ang kanyang mga alipin at binigyan niya ng instruction na sa bawat hanay, bawat grupo, kasi binubuo po ito ng 5 grupo, bawat alipin na kasama ng mga regalo ay binigyan ng instruction na kung tatanungin kanino galing, saan pupunta, para kanino, ibinili niya na sabihin na yan ay mula sa iyong alipin na si Jacob at iyan ay para sa kanyang Panginoon na si Esau, sabi niyang ganoon. At ibinili niya rin na siya ay naandoon at pararating na din. So, kumbaga, pinaunan niya lang yung mga regalo niya, parang inaasahan niya at siguro ina-assume niya na kapag nakita yon parang malulubag ang loob ng kanyang kapatid at makakalimutan yung kanyang mga nagawang kasalanan. So dito po makikita natin na nagpakumbaba na si Jacob dahil ibinaba niya yung sarili niya at sinabi niya na siya ay isang alipin mula sa alipin mong si Jacob. At dito ay kakikitaan natin siya ng yung kanyang yung puso niya na nagsisisi siya, na gusto niya makipag-ayos sa kapatid niya, na humihingi siya ng parang kapatawaran na patawarin siya, na handa siya makipag-reconcile. So dito nakita po natin na bagamat si Jacob ay nanalangin sa Panginoon at siya'y pinangakuan ng proteksyon at ng paggabay na siya'y iingatan, gumawa pa rin ng sarili niyang pamamaraan si Jacob. Ito nga po yung pagbibigay ng mga regalo. So kung ito po ay sa kapanahunan natin, po sa ngayon, parang yung sinasabi natin na nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Na habang nagdadasal tayo, may ginagawa rin tayong sariling kaparaanan natin. At ito'y bunga ng kagaya ng kay Jacob, na bunga ng takot dahil tayo po ng mga tao, na kapag po tayo ay nakakaramdam ng takot, gumagawa po tayo ng mga paraan. Parang ganito rin po, nagbibigay tayo ng regalo, peace offering, para hindi na magalit sa atin, na tayo yung nagpapakumbaba, na tayo yung lumalapit. Yun lang po yung maganda na wag na tayo magmalaki, wag na tayo magmataas, na kapag kasalanan natin, tayo na yung magpakumbaba. After 20, yung sa kay Jacob, 20 years na po. Dito binilin pa dati ng nanay niya na kapag humupa na yung galit ng kapatid mo, pasasabihan kita para makauwi ka na. Kaya inassume niya, natatakot siya kasi after 20 years, wala pa rin pasabi yung kanyang ina. So, naisip niya, baka galit pa rin yung kapatid niya, pero dahil sinabi ng Panginoon, sumunod pa rin siya. So, yung obedience, importante. At dito ko po nakikita yung sinasabi ng Panginoon sa Genesis 28 verse 15 na sinasabi niya, behold, do not fear. Sabi niya ganoon, I will be with you wherever you go and I will bring you back to this land until I have done what I have promised you. So, talagang ibabalik at ibabalik tayo ng Panginoon sa ating
sa mga lugar kapag meron pa tayong mga unfinished business, no? Hanggat hindi pa natin nakikita at nararanasan yung mga pangako ng Panginoon, yung mga purpose niya para sa atin, ibabalik at ibabalik tayo. At tunay nga po na ibinalik ng Panginoon si Jacob doon sa lupang gusto niyang para magkaayos sila ng kanyang kapatid na si Esau. Siguro marami pa po yung naghihintay, meron pa talagang mangyayari na meron pa pong gustong mangyari si Lord para sa kanila. Siguro magkakaayos sila, magiging maganda yung ending. So abangan po natin yung mga susunod na chapters. Hanggang yun lamang po yung maishishare ko. Maraming salamat po. God bless everyone.